May makasaysayang nangyari lang sa teritoryo ng Rusya. Malakas ulit umatake ang Ukraine gamit ang drone. Ngunit ibang paraan na yon. Sa unang tingin, mukhang isa na naman itong malayong pag-atake ng Ukraine sa Rusya. Pero yan ang punto. Isa lang ito sa marami. Nakikita natin dito ang puntong bumaliktad ang takbo ng digmaan sa Ukraine. Nasa kamay na ng Ukraine ang kapangyarihan dahil sila ang may momentum at tamang estratehiya laban sa Rusya. Matagal nang naghanda ang Ukraine at ngayon ay may resulta na ang kanilang pagsisikap. Para ipakita paano namin ito ginagawa, pupunta tayo sa Voronezh Oblast, Russia. Ang Voronezh, rehiyon ng Russia na katabi ng Luhansk ng Ukraine at malapit sa Kharkiv Oblast, ay nasa 150 kilometro o 73 milya mula sa frontline ng digmaan. Walang pinakaibayan para sa Ukraine. Matagal na rin namang ganyan dahil ilang taon na rin silang tumatama ng mga target na mas malayo pa riyan. Pero noong Abril 29, tinamaan ng Ukraine ang isang espesyal na target at nagawa nila ito sa pamamagitan ng isang koordinadong operasyon na gumamit ng estratehiyang inilatag ng Ukraine ilang buwan nang nakalipas. Nagsimula ito sa isang helicopter ng Russia. Ang chopper na yon ay nasa airstrip sa Voronezh kasama ang 3 helicopter para mag-refuel at mag-pre-flight inspection bago ipadala muli sa Ukraine. Maraming beses na itong ginawa ng mga piloto noon. Sa 4, hindi bababa sa isa ay may 28 gunship at ang isa pa ay may 17 transport chopper. Ito ang mga uri ng kagamitan na inaasahan ng Russia para maghatid ng mga tropa sa Ukraine at magpaulan ng apoy sa sinumang susubok na pigilan sila. Ang pag-refuel noong Abril 29 ay normal na hinto bago ituloy ng mga piloto ng helicopter ang trabaho. Sa halip, itong naging petsa kung kailan naisa katuparan ng Ukraine ang isa sa pinakakapansin-pansing pag-atake nito sa digmaan hanggang ngayon. Habang nagre-refuel ang mga chopper ng Russia, lumipad sa himpapawid ang mga drone ng Ukraine. May dalang first-person view cameras. Lumipad ang mga drone na mahigit 70 milya papuntang Voronezh at tinarget ang mga helicopter. Walang nagawa ang Russia. Nalantad ang kahinaan ng inaakalang ligtas na lugar. Umalya ang mga air defense o wala talaga roon sa simula pa lang. At isa-isang lumapit ang mga drone ng Ukraine at tumama ng direkta. Ibinahagi na ang video ng pag-atake na may tuwa pa ng komander ng puwersa ng mga sistemang walang tauhan ng Ukraine, si Robert Brovdy. Ang tama ay tumama sa likurang gitna ng engine compartment, lampas sa mga pangunahing talim ng propeller. Hindi bababa sa isang espesyalista sa pag-aayos ng helicopter ang napatay matapos tamaan ng drone, ayon kay Brovdy sa Telegram post tungkol sa pag-atake. Ipinapakita ng video kung gaano katumpak ang drones ng Ukraine. Malaki ang gastos ng pag-atake para sa Russia. Hindi lang technician ang nawala. Sapat na sanang pinsala yon. Mabilis nang naubusan ng Russia ng mga taong may anumang uri na kasanayan sa kanilang militar dahil ipinapadala nila ang 10,000 tao upang mamatay sa harapan, sa halip na sanayin sila sa mga suportang tungkulin. Pero pinakamamimiss ng Russia ang mga chopper. Mula noon, may mga espekulasyong nagawa ng Ukraine na sirain ng isang Mi-8 kasama ng iba pang helicopter na nabanggit natin kanina. Ang chopper na ito ay multi-role. Kaya maghatid ng tropa at magbigay ng suporta sa putukan sa lupa. Ang pagbagsak nito ay nangangahulugan na nawala ng Russia ng humigit kumulang $6 na milyong dahil sa isang Ukrainian drone na malamang ay mas mababa pa sa ika-10 bahagi ng halagang iyon ang gastos. Ang Mi-8 na pinabagsak ng parehong long-range FPV drone ay halos triple ang gastos sa paggawa para sa Russia. Idagdag ang $18 milyong sa $6 na milyong, makakakuha ka ng $24 na milyong para sa Ukraine. O higit pa nga. Ayon sa Aircraft 24, ang Mi-17 na pinabagsak ng Ukraine ay nagkakahalaga ng hanggang $32 milyong. Hindi tiyak kung ito ang gastos sa paggawa ng Russia o presyo sa export. Kahit sabihin nating kalahati lang ng halagang yun ang nagastos ng Russia sa chopper para sa sarili nila, isa na namang mahal na kagamitan ng nasira dahil sa mga lumilipad na parusa ng Ukraine. Sa totoo lang, dapat sanay na ang Russia sa ganitong uri ng mga pagkalugi sa ngayon. Hindi naging maganda ang kinahinatnan ng mga chopper nito laban sa Ukraine. Pinasabog ng partisanong grupo ng Ukraine ang mga chopper ng Russia sa lupa, tulad ng pagpabagsak sa Mi-28N sa training center sa Tver Oblast noong Agosto 2025. Napatumba rin sila sa ere, tulad noong Setyembre nang pabagsakin ng drone ng Ukraine ang isang Mi-8, isang bihirang atake na hindi inasahan ng Russia. Ngayon, nawalan na ang Russia ng 352 helicopter mula nang simula ni Putin ang pananakop ayon sa Ministry of Finance ng Ukraine. Pero ngayon, may kakaiba. Nakikita natin ang pagbabago pabor sa Ukraine
dahil narating na ang tipping point. Bago natin talakayin yan, mahalagang i-highlight ang koordinasyong tumulong sa Ukraine na maglunsad ng bagong pag-atake. Hindi ito isang nag-iisang pag-atake na isinagawa ng isang unit ng Ukraine. Kinailangan ito ng maingat na pagpaplano. Kailangan talagang kasama ang intelligence service ng Ukraine. Hindi pwedeng basta magpalipad ng mga drone sa isang airstrip na halos 100 milya ang layo at umasa na may mahalagang target doon na pwedeng tamaan. Alam ng drone units ng Ukraine ang ginagawa ng mga chopper ng Russia na nire-refuel at ipinapadala nila ang kanilang mga sandata sa tamang oras ng pag-atake. Di kayang pigilan ng helicopter ang drone habang ito'y nasa lupa at nire-refuel. Alam na ng Ukraine ang plano bago mangyari. At nang dumating ang tamang oras para ilunsad ang kanilang operasyon, hindi nagpatumpik-tumpik ang Ukraine. 3 sa mga unit nito ang sangkot sa pag-atake sa Voronezh, kabilang ang 429th Separate Brigade, na kilala na ngayon bilang Achilles Brigade sa Ukraine, at ang 43rd Separate Artillery Brigade. Ang Alpha Unit ng Serbisyo ng Seguridad ng Ukraine ang nasa likod ng mga kahangahangang drone strikes ng Ukraine. Klaro na, ang Alpha Unit ang gumawa ng drone strikes. Sa 2 unit pa, mahirap tukuyin ang papel nila. Sabi ni Brovdi, lumahok sila pero di binanggit kung paano. Matalino yon. Bakit mo sasabihin sa Russia kung paano ginagawa ng Ukraine ang mga drone strike nito? Hindi na kailangan ng mga tauhan ni Putin ng anumang palatandaan kung paano nila mapipigilan ang isa pang ganitong pag-atake sa hinaharap. Ngayon, hindi ang koordinasyon ng Ukraine ang inaalala ni Putin. Hindi rin ikinababahala ni Pangulong Putin ang pagkawala ng helicopter, paghina ng militar ng Russia, at gastos nito. Ang problema ni Putin ngayon ay ang kahulugan ng bagong pag-atake. Hindi sinuwerte ang Ukraine sa Voronezh. Nagsagagawa sila ng pag-atake matapos sirain ang tanging proteksyon ng Russia laban sa mga drone at sandatang may mahabang abot ng Ukraine simula ng digmaan. Binabago nun ang lahat. At saka, kung ganitong uri ng kaalaman ang gusto mong makita pa, siguraduhin mong nakasubscribe ka sa The Military Show. Hinahati-hati namin ito ng ganito bawat linggo. Naging posible ang nagawa ng Ukraine noong Abril 29 at ang mga aksyon nila laban sa Russia dahil sa patuloy na kampanya para pahinain ang depensa sa himpapawid ng Russia. Lumilitaw na ngayon ang ebidensyang epektibo ang kampanya. Hindi kailanman naging kasing epektibo ang Russia sa pagprotekta ng kanilang himpapawid gaya ng gusto nila. Hindi posible maprotektahan lahat. Russia ang pinakamalaking bansa sa mundo na may 17 milyong kilometro kwadrado o 6 tuldok 5 milyong milya kwadrado. Kahit magtayo ng maraming air defenses ang Russia, hindi pa rin ito mapoprotektahan lahat ng teritoryo. Dagdag pa, kailangang magpadala ng maraming air defense systems sa sinasakop na Ukraine para protektahan laban sa mga pag-atake sa likuran. Kaya't kitang-kita na ang hindi maiwasan. Sagad na ang air defense ng Russia. Pinalala ng Ukraine ang problema, kaya nawala ng sapat na sistema ang Russia para protektahan ang mahahalagang target nito. Ang pag-atake sa Voronezh ay isa lang sa maraming operasyon ng Ukraine sa Russia at mga teritoryong sinasakop ng Russia. Tingnan lang natin ang mga huling araw bago gawin ang video na ito para makita ang iba pang halimbawa. Noong Mayo 1, lumabas ang balita na tinamaan ng mga drone ng Ukraine ang isang paliparan na mahigit 1,700 kilometro o mahigit 1,050 milya ang layo mula sa mga linya ng labanan. Ang Shagul Air Base sa Chelyabinsk ay tinamaan ng mga drone na tumama sa 2 ultramodernong Su-57 fighter jets ng Rusya, pati na rin sa isang Su-34 at isa pang eroplano na hindi pa tinutukoy. Isa ito sa pinakamalalim na atake ng Ukraine na nagdulot ng malaking kawalan sa Rusya ng ilan sa pinakamahusay nilang fighter jets at halos $250 milyong. Iniulat ng Le Monde na nakarating din ang mga drone ng Ukraine sa isang malaking oil refinery sa Perm, 1,500 kilometro o humigit kumulang 730 milya mula sa Ukraine sa parehong araw. Bahagi ang ataking ito ng kampanya ng Ukraine para hadlangan ng Rusya na makinabang sa kanilang krudong langis at mga produktong pinino mula sa langis. Lahat ito ay tungkol sa pagpapahina na makinarya ng digmaan ni Putin. Nangyayari ito kapag pinagsama ang pag-atake sa mga ari-ariang ginastusan ng Rusya at sa mga pinansyal na lifeline na tutulong sa kanilang gumawa pa ng marami. Noong Mayo, 3 iniulat ng gobernador ng Leningrad Oblast na si Alexander Dozdenko na muling inatake ng drone ng Ukraine ang oil terminal ng Rusya sa Primorsk, Baltic Sea. Inaangkin ng Rusya na napabagsak nilang 60 drone na tumarget sa export terminal na kayang humawak ng hanggang 1 milyong bariles kada araw, ayon sa Al Jazeera. Pero sinabi ng Ukraine na tinamaan nila ang mga pasilidad kasama ang isang barkong pandigma, patrol boat at shadow tanker. Ang Primorsk ay paulit-ulit na naging target ng Ukraine sa halos buong Abril. At ngayon,
ay hanggang Mayo. Ganon din ang masasabi sa Tuapsa. Noong Mayo 1, inatake ng drone ng Ukraine ang Tuapsa Oil Refinery sa Krasnodar Krai, Russia. Ika-4 na beses ito sa halos isang buwan. Hindi dapat nangyayari ang ganong klase ng paulit-ulit na pangyayari. Kahit nagkamali ang Russia sa hindi pagprotekta ng oil facilities, hindi pa rin napipilitan si Putin magdagdag ng air defense kahit matagumpay ang pag-atake ng Ukraine. Malinaw na nagtatatag ang Ukraine ng mga ligtas na daanan sa himpapawid na napapahintulot dito na magpadala ng mga drone papasok sa kalaliman ng Russia, kung saan tumatama ang mga ito sa iba't ibang bahagi ng bansa. Mas malaking problema ni Putin na hindi niya isinara ang mga daan kahit may pag-atake na nangyari. Patuloy na bukas ito para paulit-ulit na magamit ng Ukraine. At kapag nakarating ang mga drone ng Ukraine sa mga lugar tulad ng Primorsk at Tuapsa, kung saan sila nakatama na noon, natutuklasan nilang hindi naglagay ang Russia ng anumang bagong depensa sa himpapawid para pigilan sila. Tandaan, lahat ng drone attack ng Ukraine na nabanggit ay nangyari sa loob ng 3 araw. Ang pag-atake laban sa mga helicopter ng Russia sa Voronezh ay nangyari lang bago yon. Ang nakikita natin dito ay malinaw na palatandaan ng kahinaan ng Russia na nagbibigay daan sa Ukraine na makakuha ng malaking kalamangan sa digmaan. Sa loob ng maraming taon, nagawa ni Putin na protektahan ang karamihan sa pinakamahahalagang ari-arya ng Russia. Karamihan ay dahil wala ang Ukraine ng mga kakayahang long range na kailangan para atakihin ang mga ito ng matindi. Ang manipis sa depensa sa himpapawid ay sapat na noong unang mga taon ng digmaan. Noong 2025, sinimula ng Ukraine na paigtingin ang kanilang mga pag-atake, gaya ng nakita natin sa kanilang kampanya laban sa mga oil refinery ng Russia, kung saan madalas nilang tamaan ng parehong refinery ng ilang ulit sa loob ng ilang buwan. Sa katapusan ng 2025 lampas, 140 beses tinamaan ng Ukraine ang oil infrastructure ng Russia, mahigit 50% pagtaas kumpara sa 2024. Ang susi rito ay ang pag-atake ng Ukraine sa air defense ng Russia. Sagad na at paubos na ang depensa. May mga butas na rin sa air defense ng Russia. Laging may mga puwang, syempre. Pero ngayon, mas matagal lang bukas ang mga puwang na yon kaysa dati. At sa ilang pagkakataon, hindi na talaga napupunan. Hindi ito kapabayahan ni Putin, kundi kailangan lang. Kulang na sa panlaban sa himpapawid ang Rusya, kaya napipilitan si Putin mamili kung ano ang protektahan. Matagal nang pinaigting ng Ukraine ang pressure sa depensa sa himpapawid ng Russia para malika ang ganitong sitwasyon. Ayon sa Kyiv Independent, nagsagawa ang Ukraine ng 472 pag-atake laban sa depensa sa himpapawid ng Rusya, sa loob ng Rusya at mga sinakop na teritoryo mula Hunyo 2025 hanggang Marso 2026. Halos isang katlo, yan ang lahat ng napatunayang long at medium range na pag-atake ng Ukraine sa panahong ito. Sistematikong sinira ng Ukraine ang depensa sa himpapawid ng Rusya at tuloy-tuloy ito sa mahalagang yugto ng long-range na digmaan. Ang tipping points ay critical na sandali bago magbago ang lahat. At ngayon, nakatuon ang Ukraine sa pagpilit na mangyari ang pagbabagong yon. Noong Mayo 1, sinabi ng Ministry of Defense ng Ukraine na 25 depensa sa himpapawid at radar system ng Rusya ang nawasak noong Abril dahil sa mga pag-ataking katamtamang saklaw ng Ukraine. Halos isang sistema. Kada araw, ang kailangang palitan ng mga depensa sa himpapawid na dating nasa ibang bahagi ng Ukraine o Rusya kung nais ni Putin mapanatili ang mga teritoryong inagaw ng kanyang tropa. Nahihirapan din ang Rusya sa kakulangan sa mga reserba nito. Sinabi ng punong komandante ng Sandatahang Lakas ng Ukraine, Oleksandr Syrskyi, noong katapusan ng Abril na kulang ang Rusya sa mga misal ng depensa sa himpapawid para labanan ang mga drone ng Ukraine. Ang paghina ay humahantong sa matinding pagkawasak. At hindi naman basta-basta makakagawa ang Rusya ng mga bagong sistema ng depensa sa himpapawid at mga radar ng mabilis para mapalitan ang mga nawala na sa kanila. Kung kaya nila yon, hindi sana napunta sa ganitong sitwasyon ng Rusya sa simula pa lang. Walang saysay ito kung hindi sinamantala ng Ukraine ang paghinalang depensa sa himpapawid ng Rusya sa pamamagitan ng kanilang mga drone strike na pangmalayuan at katamtamang saklaw. Pero sinamantala nila ang pagkakataon. Sinabayan nilang pagsira sa depensa sa himpapawid ng Rusya ng tuloy-tuloy na mga pag-atake na nagiging posible dahil sa walang tigil na pagsusumikap na gumawa ng mas magagaling at mas malalakas na sandata na pwedeng gamitin para tamaan ang mga mahalagang target sa loob mismo ng Rusya. Ang FP-Sham ay isa sa mga sandatang iyon. Gawa ng Farpoint, ang FP-Sham ay ballistic missile na abot hanggang Moscow at mas malaki kaysa Iskander missiles ng Rusya. Hindi nasahang makakagawa ang Ukraine ng ganitong sandata. Akala ni Putin matagal nang babagsak ang bansa, pero paparating na ang FP-Sham ng Ukraine. Naihanda na ng Ukraine ang lahat para wasakin ng kahit anong target sa loob ng Russia gamit ang missile na iyon. Ang isang taong pagtanggal ng depensa ay parang pag-aayos ng mga pin sa bowling.
Ang FP-Siyam at long-range drone ng Ukraine ang mapapabagsak sa mga iyon. Habang pinapaganda ang kalidad ng long-range na armas, dumadami rin ang produksyon ng Ukraine nito. Noong Abril 30, iniulat ng ABC News na binasag ng Russia ang sariling record sa pagpapakawala ng missile at drone sa Ukraine. Umabot sa nakakagulat na 6,800 at 4 na mga projectile ng Russia ang pumasok sa teritoryo ng Ukraine ayon sa Air Force ng Ukraine na siyang bumalik sa dating record ng Russia na 6,600 noong Marso. Baka nagtatanong kayo kung bakit binabanggit namin ang buwanang bilang ng drone at missile ng Russia, gayong Ukraine ang paksa. Simple lang ang sagot namin dyan. Walang kamakailang record ng Russia na nalampasan ng Ukraine noong Marso. Ipinakita ng Russia ang tunay nitong sarili. Ayon sa Ministeryo ng Depensa, naglunsad ang Ukraine ng 7,347 drones sa Russia. Pinakamataas na buwanang bilang na naitala para sa alinmang bansa. Katumbas ng 237 projectile kada araw. Nangunguna na ang Ukraine laban sa Russia sa isang mahalagang bahagi ng digmaan dahil ilang buwan nilang pinahina ang mga air defense na pwedeng pumigil sa kanilang mga drone. Ngayon na ang mga depensang yon ay sobrang kalat at wasak na kaya. Halos malaya nang nakakaatake ang Ukraine kung saan ito gusto. Handa na silang magpadala ng record-breaking at dami ng mga drone papuntang Russia na malapit ng samahan ng mga ballistic missile gaya ng FP-Siyam. Kung nagtatanong ka kung natalo na naman ng Ukraine ng Russia sa long-range drone nitong Abril, hindi pa natin alam. Tumahimik ang Ministry of Defense ng Russia sa pag-atake ng Ukraine. Hindi na nakakagulat yon. Mas marami kasing nabunyag ang ministry nung Marso. At ayaw na nitong aminin ulit na natatalo sila ng Ukraine sa long-range na labanan. Pero di na rin nila kailangang sabihin pa. Kitang-kita ang ebidensya. Wasak na helicopter sa Voronezh, nasusunog na langis sa Tuapse at Primorsk, at sirang fighter jet sa Russian airfield na Siyam na raang milya mula Ukraine. Hindi na kayang protektahan ng Russia ang pinakamahalaga nilang ari-arian, kahit sa sariling teritoryo o sa mga okupado dong teritoryo. Ang kailangan na lang gawin ng Ukraine ngayon ay pagpatuloy ang pagpapaigting ng presyon. Bawat air defense system na napapatumba nila ay lalo pang napapahina sa Russia. Ito ang unti-unting pagkamatay ng depensa dahil sa sunod-sunod na maliliit na tama na nangyayari mismo ngayon. Nangyayari ito dahil napatunayan na walang silbi ang air defenses ng Russia laban sa bagong henerasyon ng drone ng Ukraine. Walang bagong ginagawa ang Ukraine. Klasikong estratehe lang ito ng pagsupil sa air defense. Nagtagal ito bago na isa katuparan dahil kinailangan munang buuin ng Ukraine ang mga armas na kailangan nito para maisa katuparan ito habang binobomba ito ng Russia. Ngayon, meron na ang Ukraine ng mga sandatang yon. Hindi na nito kailangang mag-alala tungkol sa paghingi ng pahintulot o kung ang mga target ng Russia ay wala na sa abot ng kanilang mga armas. Anumang gustong tamaan ng Ukraine ay tiyak na mapapatumba nito, kaya nagbago ang balanse ng kapangyarihan. Patuloy na masisira ang air defense ng Russia. Mas marami pang mga pag-atake na tulad ng mga napag-usapan natin ang mangyayari habang lumalaki ang mga swarm ng drone ng Ukraine at inilalabas nila ang kanilang mga ballistic missile sa labanan. Hindi inaasahan ni Putin ang mga ito. At ngayon, hindi niya alam paano ito pipigilan. Binudburan pa ng asin ng sugat ng Russia. Habang mas epektibo ng Ukraine sa long-range attacks, nakahanap din sila ng paraan para gawing epektibong walang silbi ang isa sa pinakamahalagang sandata ng Russia. Ang mga glide bomb ay napapawalang bisa at nauwi na lang sa walang silbing bakal sa loob ng Ukraine. Isa pang malaking pagbabago ang nangyayari at maaari mong malaman pa ang iba pang detalye sa panonood ng aming video. At kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang mag-subscribe sa The Military Show para manatiling updated sa mga pinakabagong kaganapan sa digmaan sa Ukraine. At maraming salamat, gaya ng dati, sa panonood.